bago po tayo pumunta, mga kababayan, dito sa ating mga topic na pag-uusapan, kanina bumili ako ng ano, alam nyo na mga kababayan, eto, ayan, kamatis. At eto mga kababayan, binili ko siya hindi per piece. Hindi ko siya binili mga kababayan ng per piece per kilo ko siya nabili kanina. Ito, ayan o, kamatis mga kababayan. Bale, 2 kilo yung binili ko kanina at ang binayaran ko nasa 67 ata mga kababayan. Something yung binayaran ko. Kasi mga kababayan, kung makikita nyo naman, yung kamatis na binili natin, ano yan? Hindi naman totally maliliit mga kababayan, pero nasa medium size naman kahit papaano. Kasi pag bumibili ako mga kababayan ng sibuyas at saka ng kamatis, yung maliliit, pagka per kilo, yung labanan, ang binibili ko yung maliliit. Kahit sa sibuyas mga kababayan, yung maliliit yung binibili ko para madami. Ganon din mga kababayan sa kamatis. At ang bili ko dito mga kababayan 2 kilo yung binili ko. Bali 67 yung binayaran ko kanina. Ano po, dun sa may talipapa dito sa amin. So dun sa sinasabi ni Congressman Marcoleta mga kababayan na na 20 pesos yung isang piraso, parang hindi naman. Kasi mga kababayan, ito, ang bili ko dito mga kababayan, 67 2 kilo. Ano po, 2 kilo, 67 yung binayaran ko. So yung sinasabi niya na 20 pesos yung isa, kayo magpapapaniwala. Kaya nga mga kababayan, subukan yung bumili sa palengke. Ano po, kung makakakita kayo, lalo na ang piliin nyo, yung mga maliliit mga kababayan para makadami kayo. Kasi pagkakiluhan yung labanan, mas maraming maliliit mga kababayan, mas madami. Lalo na sa mga sibuyas, ang kuhanin nyo yung maliliit para makadami po kayo. Ano po, so yung sinasabi ni Congressman Marcoleta na yung isang piraso ng kamatis na 20 pesos, huwag kayong magpapapaniwala. Kaya nga mga kababayan, subukan nyo rin mamili ng kamatis at pagka 20 pesos yung isa, edi iboto nyo siya sa darating na halalan, sa darating na eleksyon mga kababayan. Pero pag hindi 20 pesos ang isang piraso, huwag na huwag nyong iboboto yan. Ano po, anyway, mga kababayan, so ito, pag-usapan natin, etong nakita nating balita galing po sa People's Tonight. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, marami na po sa mga kababayan Pilipino natin ang nagigising na at nawawalan na ng tiwala at pagsuporta kay Sara Duterte. Kasi nga, nakikita nila mga kababayan yung mga naging aksyon noong mga nakaraang taon ng ating Vice Presidente. Kaya kung mapapansin nyo, pamula doon sa pinakamataas na percentage ng kanyang mga survey, tuloy-tuloy mga kababayan yung biglang pagbaba ng survey nitong si Sara Duterte. So ngayon, basahin po natin mga kababayan, etong nakita nating balita galing po sa People's Tonight. Sabi po dito, lumitaw. Ito daw mga kababayan ha. Yan, lumitaw sa tugon ng masa, TNM survey na isinagawa ng Okta Research noong Nobyembre 10 hanggang 16, 2024. Last year mga kababayan, ang pagbagsak ng 10% or 10% na puntos ng trust rating ni Vice President Sara Duterte. Karpyo mula sa 59% noong third quarter ng 2024. Natuloy sa 49% sa fourth quarter ng parehong taon. Ibig sabihin, from 59 mga kababayan, dumagapak ng 49 yung trust rating ng ating Vice Presidente. Ibig sabihin mga kababayan, marami na po sa mga kababayang Pilipino natin ang hindi na natutuwa sa kanyang pagtatrabaho, ang hindi na natutuwa sa kanyang mga ginagawang aksyon, lalo na yung mga dramang ipinakita ng ating Vice Presidente mga kababayan nung panahon na pinag-uusapan yung mga confidential funds na dapat ay sinasagot po niya. Gaya nga po ng lagi kong sinasabi, kapag ka-interest ng mamamayan yung pinag-uusapan at lagi po niyang iniiwasan yan at kung ano-ano mga pakulo yung ginagawa nila, hindi natutuwa ang taong bayan. Kaya nga mga kababayan, tingnan nyo ha, noong nagkaroon ng peace rally mga kababayan, ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, ang inaasahan kasi doon na mga kababayang Pilipino po natin, lalo na yung hindi mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang ipapanawagan doon mga kababayan, yung talagang problema ng bansa at hihilingin nila na magkasundo yung dalawang leader. Mga kababayan, pero nagkamali tayo dahil nga nung nagsalita na etong si Congressman Marcoleta, puro pagtatanggol dito kay Duterte at kay Sara Duterte yung sinabi niya doon mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, eto daw. Yan, nakasaad din sa latest survey result na nasa 28%
ang distrust rating ni BP Sara nitong kasalukuyang quarter, habang 23% mula sa 1,200 respondent ang undecided sa issue. Sabi pa dito, ito ay salungat naman sa nakuhang trust at satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa TNM survey noong fourth quarter ng 2024. Lumitaw sa pinakahuling survey na nasa 65% ang nagtiwala kay PBBM kumpara sa 69% noong Setyembre, katumbas ng 4% pagbaba. Ibig sabihin mga kababayan, 4% yung ibinaba nung kay PBBM na trust rating mga kababayan, samantalang yung kay Sara Duterte 10%. Ibig sabihin 10% yung inilagapak ng kanyang trust rating. So sabi pa dito, basahin pa natin, malaki ang ibinaba ng trust rating ni BP Sara sa Balance Luzon, kung saan nakakuha ito ng 28% sa survey noong fourth quarter ng 2024 mula sa 43% noong third quarter ng parehong taon, katumbas ng 15% pagbaba na nasa 17% naman ang ibinaba ng trust rating ni BP Sara sa National Capital Region or dito sa NCR mga kababayan, kung saan nakakuha ito ng 30% sa fourth quarter ng 2024, habang nasa 47% ang mga Pinoy na nagtitiwala sa kanya base sa survey result noong third quarter ng parehong taon. Kung mapapansin nyo mga kababayan, bakit sunod-sunod yung pagbaba ng trust rating ng ating Vice Presidente? Kasi marami na sa mga kababayang Pilipino natin ang hindi na talaga po natutuwa. Kung mapapansin nyo, di ba nung nakaraan, nung lumabas mga kababayan, yung survey na nagpapatungkol sa impeachment ng ating Vice Presidente, halos nasa 41% yung pumapayag na mapatalsik siya sa kanyang pwesto. Yung pumapayag na ma-impeach po siya. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, since 41% yung pumapayag na ma-impeach po siya, talagang expected na natin na dire-diretso na yung pagbaba ng kanyang ratings. Kasi nga, unti-unti nang nawawala ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa ating Vice Presidente. Kasi mga kababayan, wala na tayong nakitang maganda na ginagawa ng ating Vice Presidente, lalo na nung nakaraang taon na kung saan siya ang isa sa naging dahilan kung bakit napasama sa international community ang bansang Pilipinas mga kababayan. Lalo na yung mga ginawa niyang pagbabanta sa buhay ng presidente at yung mga pag-iwas niya na sagutin yung mga katanungan ng taong bayan kung saan napunta ang pera ng mamamayan. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit gustong-gusto ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang mapatalsik po siya sa kanyang pwesto. So maliwanag naman mga kababayan na ang survey po ng ating Vice Presidente pababa na ng pababa. Ano po at yan na ang isang sumisimbolo mga kababayan at nagpapatunay na unti-unti nang nagigising ang mga kababayang Pilipino po natin at nakikita na hindi karapat-dapat ang ating Vice Presidente sa kanyang pwesto. So ngayon punta naman po tayo mga kababayan dito naman sa isa pang balita na nakita po natin na kung saan mga kababayan, uulitin ko uli yung sinasabi ko kahapon dun sa live natin sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Huwag pong sasama ang loob ninyo kung sinasabi na mga kasamahan kong vlogger and then kung nababanggit din natin dito na parang yung peace rally na ginawa po ninyo nung 13, parang lumalabas na pagprotekta dito po kay Sara Duterte para hindi po ito ma-impeach. Wag po kayong magagalit sa amin kung ang opinyon namin talagang pumapatungkol doon. Kasi nga, yun ang sinasabi mga kababayan ngayon at pinagmamalaki ng mga kaalyado nitong si Sara Duterte. Biruin nyo mga kababayan pinapalabas noong mga vlogger nitong si Digong, noong mga vlogger na sumusuporta dito kay Sara, pag hindi daw tumigil ang gobyerno mga kababayan, pag hindi daw tumigil ang gobyerno, dyan po sa impeachment na yan ni Sara Duterte laban dito kay Sara mga kababayan, baka daw maulit uli yung peace rally na ginawa po ng Iglesia ni Cristo. So kung titingnan nyo mga kababayan, talagang gamit na gamit po nila at ginagawa nilang panakot ngayon sa gobyerno yung isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo. At eto mga kababayan, yung isang patunay na kung saan lantarang sinasabi dito na yung rallying ginawa ng Iglesia ni Cristo mga kababayan ay naging pagprotekta sa ating Vice Presidente kay Sara Duterte. So ito, i-play po natin. Pag natanggal na si BP Sara,
at wala na talagang banta para maging presidente, isusulong po nila ang charter change. Bakit? Kasi baka maya-maya, meron na namang ibang malakas sa kandidato Ah, para masigurado na si Tambaluslos ay maging pinuno ng ating gobyerno matapos ang Marcos Jr. So yan po ang kanilang playbook. Kaya lang, nasira ang playbook nila dahil hindi nila akalain na Iglesia ni Cristo na dati-rati naman talaga ay supporter ng mga Marcos ay magpapatawag ng malawakang rally na susuportahan si Vice President at tututulan ang pag-impeach kay BP Sara. ayan, maliwanag mga kababayan. 'Di ba kung nung nakaraan sinasabi nila na yung rally ay pagprotekta sa Vice Presidente mga kababayan at may mga lumalabas pa nga na tarpaulin, dito maliwanag na lantarang sinasabi mga kababayan na yung naging peace rally ng Iglesia ni Cristo ay pagsuporta kay Sara Duterte at pagtutol sa impeachment mga kababayan nitong si Sara Duterte. Kumbaga, ang ginawa lang nila na passage mga kababayan, ang ginawa lang nila na pang front ay yung sinasabi ng ating Vice Presidente at yung opinyon ng ating presidente mga kababayan at yung sinasabi ni PBBM about po sa opinyon niya na wag nang pagtuunan ng pansin etong si Sara Duterte. Pero mga kababayan, ang paniniwala at tingin dyan ng kampo nitong si Sara Duterte, yung naging peace rally na mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo mga kababayan, ay pagprotekta daw. Pagprotekta at pagsuporta dito po kay Sara Duterte at pagtutol sa impeachment mga kababayan nitong si Sara Duterte. Hindi ako nagsasabi niyan ha. Ang nagsasabi niyan mga kababayan ay mismong si Harry Roque na kaalyado ng mga Duterte. O baka sabihin ng iba, gawa-gawa natin. Tinatanggap mo ba siya? Pag natanggal na si BP Sara, Ito, pakinggan nyo uli ha. at wala na talagang banta para maging presidente, isusulong po nila ang charter change. Bakit? Kasi baka maya-maya, meron na namang ibang malakas sa kandidato para masigurado na si Tambaluslos ay maging pinuno ng ating gobyerno matapos ang Marcos Jr. Oh. So yan po ang kanilang playbook. Kaya lang, nasira ang playbook nila dahil hindi nila akalain na Iglesia ni Cristo na dati-rati naman talaga ay supporter ng mga Marcos ay magpapatawag ng malawakang rally na susuportahan si Vice President at tututulan ang Ang Iglesia ni Cristo daw ay nagpatawag ng malawakang rally na susuporta daw po mga kababayan sa Vice President. Susuporta kay Sara Duterte at tututulan daw yung impeachment mga kababayan laban po dito kay Sara Duterte. Yan ang lagi nilang sinasabi ha. Pero uulitin ko mga kababayan ha, yung isinagawa pong rally ng Iglesia ni Cristo, bagamat nagsalita doon, etong si Marcoleta mga kababayan, ang expected talaga nating lahat doon ay peace rally po. Nasira lang talaga mga kababayan at marami sa mga kababayan Pilipino natin ang nalungkot dahil nagsalita etong si Marcoleta ng patungkol sa politika mga kababayan at patungkol sa pagtatanggol dito kay Sara Duterte at dito kay Duterte mga kababayan at pilit pang siniraan nila doon, siniraan itong si Marcoleta doon ang Quadcom, ang ginagawang pagtatrabaho ng Quadcom mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, saglip na naging peace rally mga kababayan, naging pagbanat ni Marcoleta sa Quadcom yung nangyari doon kahapon, nung A13 mga kababayan. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. impeach kay BP Sara. Pag natanggal na si BP Sara, O ayan, maliwanag hindi sa atin ang galing yan. Yan mismo mga kababayan ay maliwanag na nanggaling po dito sa mga kaalyado nitong si Sara Duterte. Ano po na talagang antingin nila dyan, yung rally ng Iglesia ni Cristo pag-suporta ano po at pagtutol laban sa impeachment dito kay Sara Duterte.